Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Mga bagay na napakahirap kontrolin, pero pinipilit mo at pinipilit nating gawan ng paraan. Yung tipong wala na talagang tsansa dahil hiniwalayan ka na niya. Pero naririto ka ngayon sa channel ko, nanonood ka. You are trying to improvise things that really happened. You are trying to modify things that really happened. What you are trying to do is you are doing the pursuit of getting the relationship back. That's what you wanted. Kaya isa sa mga crucial parts na hindi ko rin masisi ang mga clients at mga subscribers or mga watchers ng channel na to na they really wanted to get their exes back sa kanilang life. But the problem is, minsan kasi may mga bagay na hindi talaga tayo matanggap. Yung mga nangyari na is nangyari na. At ang pinakamagandang rebuttal na lang sa mga bagay na nangyari na is mag-move on na. Pero from time to time, hindi ka pa rin makamove on. Hindi mo pa rin magawa yun. It is because of your human nature. May mga insecurities deep inside na kailangan mong i-settle down. At kapag nagawa mo yung mga insecurities deep inside na kailangan mong i-settle down, na-settle mo, then that will be the time na magkakaroon ka ng advantage to move forward. Napakahirap ng case na ito na you are trying your very best para lang makahingat sa araw ng bukas at makita mo sana na magbalikan kayo. Pero sobrang hirap ng mga sitwasyon. Kaya naririto ang isang bagay upang makontrol mo ang tadhana, which in fact parang hirap din kontrolin ng tadhana, no? Kaya bang kontrolin ng tadhana? Ilagay nyo nga sa comment section para magka-idea ko. Kasi isa itong malaking opinion eh. Hindi porket coach base ako, mabibigay ko yung magandang opinion kung kaya bang kontrolin ng tadhana o hindi. Pero naniniwala ako na ang kaya mo lang gawin dito is to decide. Kailangan mo magkaroon ng isang quality decision making. Kasi kapag hindi nagbago yung quality ng decision making mo, hindi ka makakapag-decide ng tama. And napakahirap magkaroon ng desisyon. Ang tanong, ano nga ba ang desisyon ng kailangan ko? Kasi para sa akin, ito yung opinion ko dyan bilang isang life coach at bilang isang coach-based breakup coach. Para makontrol ang tadhana, kailangan mo magkaroon ng mga quality decisions in life. Kasi sila yung magbibigay ng magandang result. Halimbawa, yung mga decision-making skills mo is laging poor, laging stupid, at laging bara-bara moves, or mga lazy decision-making, or yung mga decision na talagang mindless decision-making, talagang di mo talaga pinag-isipan. Multiple times. Yung resulta ng mga ganyan, sabog. Di ba? Tama, kaya may mga nagrereklamo eh, yung mga lalo na yung mga kolehiyo yung kakagraduate lang. Oh, ba't hindi ka nag-i-engineer? Si mama ko lang may gusto nitong kurso na to, di ko naman talaga gusto to, pero kinuha ko, pinilit ko. O ngayon, yung ending, ayoko pala, di pala ako marunong dito, tapos di ko pa gusto yung ganitong trabaho. Parang ganun. Parang dahil sa poor decision making mo, ba't mo kasi sinalalay sa mga magulang mo yung decision mo? Why you didn't decide for yourself, ba't hindi ka tumayo para sa sarili mo, di ba? Tapos, ngayon ka magngangawa, ngayon tapos na ang lahat. So, ang isang poor decision making ay meron siyang bad result. Kaya, ang isang quality type of decision making ay may lagi siyang good result. Kaya during this breakup, during this time, I know na medyo emotional ka and you want to base your decision based on your emotion. But I just want to correct that one. Gusto kitang i-correct ngayon sa part na to. Can you decide? Can you just do this one? Pwede ka bang magkaroon ng quality decision ngayon? Pag sinabi kong quality decision, can you just, ulitin ko nabulol-bulol pa ako eh. Pag sinabi kong quality decision, base yan sa self-development. Ano ba ang tinutukoy ko pag self-development? Kapag ba sinabi ko self-development, agad-agad ba magpalaki ng muscle, magpapayat, magpaganda ng katawan, magpaganda, magpapogi?
Part yun, no. Pero konting-konti lang siguro na part yun. Pag sinabi ko self-development is yung pursuit of your own happiness, pursuit of your own confidence, pursuit of your own peace of mind. Ito yung pursuit ng sarili mo. Pinupurso mo yung sarili mo to become the better version of yourself. Yung hindi ka nagiging dependent sa kanya, nagiging independent ka, yung hindi ka contact ng contact, hindi ka naghahabol, naka no contact rule ka, committed ka doon, committed ka sa self-development. Lahat ng mga insecurities mo, pinag-aaralan mo na kung paano sila i-wipe out at i-remove sa life mo. Every insecurities that you have, you are trying to study your very best para lamang matanggal lahat ng insecurities na to. And that's how you control destiny. How can you control destiny? Control your decision making. Pag nag-decision ka ng ganon, tingin mo hindi magiging maganda resulta. Bumalik man ang ex mo o hindi, I dare you and I believe magiging maganda ang result. Kasi syempre kung ano ang pinapasok mo sa loob ng utak mo, yun yung ilalabas mo, di ba? Parang ano lang yan Kung puro junk food yung laman ng tiyan mo, ng katawan mo, ng bibig mo, junk food din ang ilalabas mo. Kaya yung resulta, tataba ka, magkaka-fats ka, papangit ka. Pero kung puro gulay, prutas ang laman ng katawan mo, ang healthy mo, ang ganda ng vitamina, di ba? Common sense lang, Diyos ko, di na natin kailangan ng scientific explanation. No, it's pretty common sense. Just simply understand this one. Okay? Simply understand this one. A quality decision making or a good quality of decision making will dictate your future. Whether mabalik ang ex mo. Ako, mataas ang chance, babalik ang ex mo kung magkakaroon ka ng magandang decision right now. Ano ba to? Hula-hula lang? Hindi. Based na to sa experience ko pati mga clients ko Laging may magandang results kapag may magandang decision. Every time. It's always happening. Every time na merong quality decision, laging merong quality result. Pero kadalasan sa mga clients ko na nagkaroon ng quality decisions, ayaw na rin balikan yung ex nila. Gusto na nilang ipatapon sa ilog. Parang ayaw na nilang balikan. Anyways, yan yung benefits niyan. Pero ikaw ba? Gusto pa bang balikan ng ex mo? Hindi. If you want to have a specific plan or specific strategy, that's good. Let's have one-on-one coaching. And I will teach you what is the specific strategy to get your ex back. Thanks for watching.